sa parapin test, idalawang mata namin. Hindi lang po ako, si Cap Idris, si Cap Liling, si Cap Melissa, pati yung mga pamilya namin na nandun, pati yung wounded. Na witness namin, nakita nila na si Mamalapat po, si Boyong is nandun at nakatutok yung kanilang baril. Kita po yung kanilang pagbaril sa amin. Kita ko yung pagputok nila. Si Boyong, nakita mo, pumutok si Boyong. Pati yung si Mamalapat po, sir. Pumutok rin si Mamalapat? Opo, sir. Bugso po ng damdamin ng aming pamilya. Kasi po, kami po yung namatayan dito. Bakit kami po yung nagiging masama po dito sa mata po ng authority? Now, sir, Master Sergeant Mamalapat is now under or placed under restrictive custody with the regional headquarters, sir, of PROBAR under the Regional Personnel and Holding Accounting Unit, and he is placed under custody inside the headquarters, sir, at meron siyang custodians, yung aming R1, Police Colonel Leo Ahero. Mamalapat, bakit andun ka? Bakit na-involve ka doon sa barilan na yon? Good morning, sir. Morning. Doon po ako, sir, nakatira sa RH12. Doon ka nakatira? Opo, sir. Doon yung bahay mo? Doon ang bahay ko, sir. So, mga relative mo yung mga nahuli? Hindi rin, sir, pero magkakapit-bahay kami, sir. Kapit-bahay nyo? Opo, opo. So, sumali ka doon sa barilan doon? Hindi po, sir. Ang nangyari, sir, nung makita ng asawa ko yung commotion doon sa tapat ng bahay ni Kagawad Boyong, sinabihan ako ng asawa ko na sabi niya, puntahan mo yung anak mo doon kay sunduin mo kay nandun sa kay Boyong. Anak mo? Anak ko, nag-meeting sila sa kila Boyong. So ngayon, pagpasok ko doon, agad kong sunduin, pagkahawak ko sa kamay niya, maya-maya, may dumating na mga kalalakihan doon sa gate ni Boyong. Tapos, sa pagpasok ng mga tao, sir, sabi ni, nag-order si Kagawad Boyong, sabi ni, sarado ang gate. So, hindi na ako nakalabas, sir. So, maya-maya, may pumutok sa labas. Nung may pumutok sa labas, lahat ng mga tao doon sa loob ng mga anak ni Boyong, ng mga babae, lalaki, at saka yung mga pamangkin niya, lumabas. Tapos namatay yung ilaw. Pagkabatay ng ilaw, kinuko yung mga bata doon, kaya yun ang ginawan ko ng parang para malipat kami doon sa kabilang compound. So, pinaisa-isa ko sila doon na ipalipat doon sa kabilang compound, doon sa Sambutuan compound. Pero, sumama ka sa putukan? Hindi? Hindi po, sir. Kaya yun ang inasikaso ko. Kaya sa labas yung putukan, sir. Negative siya sa parapentes? Negative, sir. Negative. Yung baril niya, negative din? Nag-negative din, sir, sa concert during the ballistic examination. Cross-matching with yung mga Yes, nakuha you want to say something? Mr. Chair, if I may butt in, Sergeant Manalapat, Sir? so pumunta ka doon sa bahay nung nandun kayo sa compound ni Boyong, no? Tama? Opo. Sabi mo, dahil susundin mo yung anak mo. Susundin ko yung anak ko, sir. So nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng putukan, sabi mo, sa labas. Ano pong ginawa mo? Hindi ka na, parang nahirapan ako maniwala, Mr. Chair, na bilang lagad ng batas, bilang polis, na hindi ka sumali, no? Dahil, anong ginawa mo? Hindi ka pumutok? Talaga? Wala po, sir. Wala po, sir. Anong nangyari? Nagkakaputukan, polis ka. Actually, sir, yung putukan sa labas po ng bahay ni Boyong. Tapos kami, sir, nandun kami sa loob. Ginasarado yung gate. So, mahirap maglabas doon, sir, kay doon sa labas ang putukan. Pero pulis ka, di ba? Nakita mo may putukan, may mga baril, dapat you exercise your duty. Bilang Sir, police officer, peace officer ka. Sir, ang ginawa ko, sir, ang inasikaso ko yung mga bata doon sa loob na nag-iyakan, sir. Okay. Doon sa loob na mga pamangkin mga anak ni Boyong, sir. Yun ang inasikaso ko, sir. Okay, thank you. Please continue. Moving on, sir, the case against Mamalapat, sir, is now under summary hearing procedure by the Regional Investigation Affairs Service of PROBAR. That ends my briefing, sir. Thank you, sir, and mabuhay po tayo. Thank you. Ikaw, okay ka na? Kasama ka na doon sa sinasabi ni Arde. Would like to give the floor to Mayor
Bruce Matabalaw. I believe that by bringing the matter to this honorable committee, the PNP Cotabato City will be given a chance to exonerate itself of any wrongdoing and regain the trust and confidence of the Cotabateños, or at the very least, cleanse its ranks of unworthy personnel. It is also disturbing, Mr. Chair, to know that there was an allegation coming from Chairman Bimbo Ayunan Pasawiran that there is a planned buy-bust operations against them. Kung totoo man ito, saan po nanggagaling yung takot na magkakaroon ng buy-bust at kung kanino nanggagaling yung information? The main purpose of the requested investigation, Mr. Chair, is to shed light on the aforesaid matters. It may also provide useful information in the implementation or re-examination of existing laws and or formulation of new laws relating to the performance of law enforcement agencies, particularly the PNP, of their duties and functions. Muli, marami pong salamat sa ngalan ng mga peace-loving Cotabateño sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin. Thank you, Mayor Bruce Matabalaw. From here, we would like to hear Barangay Captain Bimbo Ayunan Pasawiran. You have the floor, sir. Sir, And before you start, I would like to express my sincerest condolences to your family for the loss of your loved ones nangyayari doon sa enkwentro. Walang masaya na namatayan kayo. Lahat ay malungkot dahil buhay ng tao ay walang kapalit. salamat po, sir. Please, continue. Yeah, you have the floor. Salamat po, sir. Salamat. Sir, pwede po abogado na lang po namin ang magsasalita. Ganito yung rules ng committee, no? We cannot entertain your lawyer to speak before this committee. Ang role ng lawyer dito is just to give you advice. Kayo mga invited na mga resource person, kayo talaga pakikinggan namin. Sige lang, hingi ka lang ng advice sa lawyer mo and just heed to his advice, kung anong advice niya. Sabihin mo lang yung gusto mong sabihin. If I may be recognized, Your Honor. You want to say something in behalf of the family? Actually, before coming here, they all agreed that if we may be allowed, Your Honor, I will speak for all of them. We prepared a single statement, Your Honor, for all four. Anyway, barangay kung captains. merong single statement na Yes, Your Honor. para sa lahat, Yes, Your pwede bang siya na lang magbasa? Para hindi natin ma-violate yung rules. Siya na lang magbasa yung statement na yan. Sir, pwede po, kasi po kung masyado po mahaba, baka magkabalok-balok ang mga information. Maintindihan namin yan. Maintindihan namin yan. Huwag ka Ang amin mag-alala. lang naman po dito, sir, is yung regarding po dun sa complaint ni Mayor Bruce Matabalaw against po sa allegation ko po dun sa ating mga kapulisan is yun po ay bugso po ng damdamin ng aming pamilya. Kasi po kami po yung namatayan dito. Bakit kami po yung nagiging masama po dito sa mata po ng authority. So regarding po naman po dun sa nangyari sa RH12, nakabinbin naman po sa korte yung kaso. So ang amin po, pinapabayan na lang po namin sa ating korte. Yes, walang problema doon. In fact, gusto ko lang ipaalam sa inyo Yes po. na yung pending case, hindi yan bar for the conduct of this Senate inquiry in aid of legislation. May Supreme Court ruling yan. So, wala tayong problema dyan. Ang atin lang dito is in aid of legislation moving forward para hindi na maulit kung anong dapat i-correct dyan sa Cotabato City as far as public order is concerned. Apo. Kaya nga, do you stand by your statement? Yung sinabi mo, yung mga allegation mo. Marami kang inaalis eh. Yes, Number one, yes. ganito. Opo. Simula sa ngayong araw, ibabaybas ang 3 brothers, meaning 3 kayong magkapatid, Opo. pareho kayong barangay kapitan. Opo. Ang 3 brothers, ilalans ang 3 search warrants against Cap Bimbo, options of the police according to him.
tataniman ako drugs at gumagawa ng solusyon ay ang authority para mapatay ako. Recording Alam in mo, progress. these are very serious allegations. Ha? You are imputing to the police. So, kung totoo ito sinasabi mo, or as you said, bugso ng damdamin mo yun, nagalit kayo dahil namatayan kayo. Can you please, for the record, clarify to this committee kung itong lahat ng pinagsasabi mo ay paninindigan mo or binabawi mo or what? Anong status ngayon dito mga pinagsasabi mo? Because this is the meat of our investigation. Dahil kung sabihin mong totoo ito, hindi ako hinto sa kakaimbestigahan ng mga pulis. Yes, sir. Dahil ayaw ko talaga na ang pulis may involved sa kalukuhan. Pero kung sabihin mo na nagalit ka lang or what, at binabawi mo din, for the record, tell this committee para magawa natin ng kaukulang action. Opo, sir. Sige nga, anong masasabi mo dito? Yung nasabi ko po is dala lang po yun ng aming sama ng loob, sir, sa dami po ng naririnig namin na balibalita lang. So hindi ko po napigilan yung sarili ko. Hindi ko po napigilan yung sarili ko maglabas ng aking hinanaing po, sir. You have your lawyer, ha? You can ask your lawyer for advice, legal advice sa mga sinasabi mo dito. So, ibig mong sabihin, binabawi mo yung sinabi mo doon sa presko na yon? Parang ganun na po. Hindi yung parang ganun na. You must be, Opo. klaruhin mo yung sinasabi Opo, mo. sir. Opo, sir. For the record, nire-record tayo dito. Opo, sir. So, hindi totoo yung sinasabi Hindi mo po, na sir. ang polis ay tataniman ka ng droga. Opo, sir. Hindi totoo yung sinasabi mo na yung pulis ay inuutosan ng nakakataas na i-raid kayo para mapatay kayo. Hindi yun totoo. Opo, sir. Hindi po. Tapos yung sinasabi mo na yung results ng forensic examination, forensic investigation ay hindi totoo. Ibang usapan na po yung regarding po sa paraffin test po. So, ang paraffin test, hindi mo wini-withdraw. Hindi po yung paraffin test po. Yung sa paraffin test po, is nagugulat po kami. Kasi nandun kami sa shooting incident. Kitang-kita namin si Mamalapat nandun sa shooting incident at nakatutok yung baril nila sa amin kasama si Boyong. Bakit naging negative po sila sa paraffin test? Idalawang mata namin. Hindi lang po ako, si Cap Idris, si Cap Liling, si Cap Melissa, pati yung mga pamilya namin na nandun, pati yung wounded. Na witness namin, nakita nila na si Mamalapat po, si Boyong is nandun at nakatutok yung kanilang baril. Kitang-kita po yung kanilang pagbaril sa amin po. Okay, ikot kita dyan. Opo. Nakatutok ang baril. Opo. Nakita mo. Opo. Pero hindi mo nakita na pumutok. Klaro Si natin, Boyong, pumutok sir, o hindi? nakita ko yung pagputok nila. Boyong, nakita mo, pumutok si Boyong. Pati yung si Mamalapat po, sir. Pumutok rin si Mamalapat. Opo, sir. Kung pumutok si Mamalapat, baka ibang baril ang ginamit. Hindi ko alam. Basta, ang nakikita ko, naimimim yung dala niya, Berita, kasi may ilaw pa, sir, yung time na pagbabarilin nila kami. Nung mabilis na yung putok nila, burst na, sir, pinatay po nila yung ilaw. Okay, so klaruhin natin. Opo. All other allegations na sinabi mo doon sa presscon, binabawi mo. Opo, sir. Dala lang yung nabukso ng Opo. damdamin, except Dun sa- yung akusasyon mo tungkol dito sa Paraffin- results ng crime lab investigation, yung Opo, sir. paraffin test. Opo, sir. Okay, sige. Balikan kita. Crime lab, can you explain? Sir, good morning again. The result of the paraffin tests are all negative for the persons, 12 persons. Sir, even though if the person fired a gun, it will give a negative result because of several factors. Number one, for example, if you wear a gloves, of course the gunpowder residue will not embed the gunpowder nitrates on your hand. So that's why it will give you a negative result. Number two, the wind velocity. If the wind is
strong enough that it will not imbue to your hand, of course, the paraffin gas will give negative result. Second, the humidity. And third, the barrel of the gun. It is much more farther from your hand. The gunpowder residue will not land to your dorsal portion of your hand. And if you fire a gun to a horizontal against vertical, most probably the vertical will give you a positive, while the horizontal will give you a negative result. That are those factors, Your Honor. Thank you for that explanation. Nakuha mo, Barangay Kapitan, na sabi ng Crime Lab, I'll rephrase ang sinasabi ng Crime Lab, yung sinasabi nila na negative for paraffin test, hindi yan ibig sabihin na hindi siya pumutok ng baril. Dahil may mga factors na pwede mangyari. Hindi mo pa sinabi yung isang factor na matanggal yan kapag mayroon kang ihugas na, ihugas na tanggal sa kamay mo. After ka pumutok, maghugas ka ng suka, ano ba yung mga style na yan? Sige nga. Your Honor, I will negate that claim. It is because suka is an acetic acid which is insoluble doon sa, hindi niya madidissolve ang gunpowder residue. Hindi madissolve? Yes, Your Honor. Pero matanggal? Pwede matanggal kung... As a chemist, Your Honor, because I am a chemist by profession, Okay. and the nitrates will not dissolve, the acetic acid will not dissolve Thank you. gunpowder nitrates. Thank you for that explanation. Mr. Chair? Yes, go ahead. Sige, klaruhin lang natin ulit, no? Sa PNP, and everybody can, again, for the record, talagang halos lahat ng suspect that were apprehended, nag-negative talaga. Wala ni isa. Pati doon sa ballistics, walang nag-positive, walang nag-match. Parang ang hirap pa, Mr. Chair, kasi kung, if they were apprehended on site, on that situation, so parang saan ang galing yung, ginamit na baril at sino yung mga pumutok? Siniklaim na itong kapitan, nakita ito si Master Sergeant na nandun din po. Can you explain? Thank you, Senator JB. Can you Your respond? permission, Your Honor. Yeah, Ballistic examination is different from paraffin test, Your Honor. Yeah, we know that. The paraffin test, Makakasabi nyo na but kasi sir- negative lahat eh. Wala Yes. rin nag-match. So, Yes, sir. we just want for the record, because of the incident, na lahat ng nahuli nyo, lahat negative sa paraffin, pati sa ballistic, wala nag-match. So, parang- Your Honor, the firearms which we have examined did not match to those fired cartridges that were recovered at the crime scene. It means, hindi po nagamit yung mga baril doon. ibig sabihin, yung mga nagamit po doon sa mga lapas lang, ibang baril ang nagamit at iba rin po yung mga pumutok. Dahil yung mga suspect, negative lahat. Yung mga baril, wala hong nag-match doon sa inyong ballistics. Probably, Your Honor. Well, narinig yung explanation ng PNP, di ba? Opo, sir. It doesn't mean na negative siya sa powder burns ay hindi siya pumutok ng baril. Maraming factors Opo. na sinasabi niya. Opo. So, for the record, Crime Lab, did anybody influence you to make the results negative? For the record. Thank you for the question, Your Honor. Yeah. Nobody will dictate the result of our examination, Your Honor. Particularly, and anyone cannot dictate us because we are a man of science. Thank you for that. Recording in progress. Thank you for that answer. Ako, para sa lahat, ito ha. I've been the chief PNP. Lahat sigurong mga decision, prangkahan lang tayo dito. Including RIAS, pwede ko makashare na aking sentimento at pwede akong pakinggan ng RIAS pagdating sa decision making nila kung sino i-dismiss o hindi. Pwede ko ma-influence yung si IDJ. Sabihan ko na si IDJ, tingnan nyo kung paano yan, alam na nyo.
Ha? Pwede. Pero pagdating sa crime lab, ako, honest, swear to God, swear to Allah, sasabihan ka talaga ng crime lab na, sir, that is against our professional conduct. Hindi talaga yan pwedeng baguhin. At kami naman, nakakataas sa kanila sa crime lab, never din kami mag-attempt talaga kausapin silang baguhin yung kanilang results ng kanilang ginagawang investigasyon dahil kung ikakasira yan ng crime lab, ikakasira yan ng buong PNP. Di ba? So nobody talaga kahit na kapatid ko magpa-drug test dyan, tapos positive, sa halimbawa, positive kapatid ko. Sabihan ka ng crime lab, sir, wala kami magawa dyan. Hindi ko talaga pwedeng gawing negative ito. Sa totoo lang ha, that's my honest declaration to everyone listening here. Dahil nga, kung meron mang the last institution ng PNP na pwedeng babalasubasin ng PNP leadership is the crime lab. That I can tell you straight in the eye. Never mong madidilute ang result ng crime lab. Aside from the professionalism of the people in the crime lab, science-based talaga yan sila. Hindi yan po pwedeng influence-based, kundi science-based talaga yung kanilang findings. So, kung magduda kayo, normal yan na magduda kayo. Lalo na ikaw, nakita mo talaga na puputok siya. Pero sabi nga ng crime lab, it doesn't mean na pag negative siya, hindi rin siya puputok. At alam ko, mayroong mga Supreme Court ruling dyan. Hindi ko na lang basahin dito. Pero alam ko may mga Supreme Court ruling dyan. So, as far as your discontentment, dissatisfaction with the results of crime lab, with that explanation coming from crime lab, ano ngayon masasabi mo? Nagdududa ka pa rin sa crime lab? Excuse po, Yeah, sir. go ahead. Opo. Sir, meron po kaming isang witness po na nag-testify na rin po sa korte, nakasama po doon sa na-detain. Pero ibang kaso po siya, pero kasama na-detain doon. Nakita nila po bago parapin test, si Mamalapat, sila Boyong, pati yung kasama yung 12, naghugas muna sila. At nandun na rin sa korte yung kanyang testimony, sir. So, kaya nagdududat po talaga kami bakit po sila nag-negative. Okay nga. Wala na tayong problema dyan. Nasa korte na yan. Nakapile na kayo, di ba? Pero explanation nga ng crime lab, kahit na maghugas ka ng suka, hindi madidissolve yung nitrate na nakabaon dyan sa mga skin mo. Much more kung tubig lang ang hinugas, tubig at sabon. Hindi talaga matanggal yan. Kaya nga, anyway, you fight that in the court of law, yung allegation ninyo. Pero science-based itong sinasabi ng forensic expert natin na ganun talaga. Hindi talaga matanggal daw yung kahit na maghugas ka. Am I correct? Yes, Your Honor, that is correct, Your Honor. Maghugas ka ng tubig at saka sabon, hindi pa rin matanggal yung nitrate dyan sa katawan mo? Actually, Your Honor, when you use detergent or soap, the possibility na mag-positive ka dahil may oxidizers po yon. Okay. Pero kung wala, Your Honor, yung lang, suka, hindi, sir. Hindi talaga, mga sir. meat na lang yun ng mga lumang pulis. Yung Yes, Your suka Honor. na yan. Yes, mga Your meat Honor. na lang yan. So, Sir, yes, go ahead. dagdag ko lang doon po sa testimony ng aming witness, sir. Naghugas po sila ng sabon at saka alcohol po. Alcohol. Bago sila nagparapin test. Alcohol. Opo. It will not change kung talagang diyan powder yun, sir. At saka oxidizers man. It will not change daw. Please, chemical engineer ito, bago nagiging forensic expert. Kinuha yan ng PNP dahil sa kanilang expertise. So, at saka professional yan sila.
plus yung aking explanation kanina na nobody talaga makaka-impluensya dyan sa kung nila ginagawang examination. Your Honor, I'm a forensic chemist, Your Honor. I'm not an engineer. Hindi pala. Hindi ka pala chemical engineer, forensic chemist. Yes, Your Honor. Yes, chemist, Your Honor. Thank you for that correction. So, ulitin ko. Aside doon sa pagdududa nyo sa forensics, yung particularly paraffin test, all other allegation na sinabi nyo doon sa press-con mo is binabawi mo. Opo sir, dala lang po ng bugso ng damdamin po ng pamilya namin. Especially Okay. po sa kay Kap Idris po. So thank you for that. Thank you for that. Salamat. So kaya tayo nag-imbestiga dito dahil sa allegation mo. Ngayon na binabawi mo yung allegation mo, there is nothing more to investigate. It follows that there is nothing more to investigate. Binabawi mo yung allegation mo. So,